Hello, what's up? It's me again. I'm back to Stop TV channel po. So, have a blessed Sunday po. Araw po ng linggo ngayon, mga solid kabulol, kaibigan, kapatid, madam, sir na nanonood, aspirant ka o nandito ka na sa South Korea o hindi ka man dito sa South Korea nagtatrabaho. Magandang umaga po sa lahat at magandang gabi naman sa mga gabi dyan na mga kababayan natin. Ingat po kayo lagi at stay safe po. South Korea. So, napakalaki ng sahod dito, guys. So guys, yan nga ang isa sa mga pag-uusapan natin ngayon. Bakit nga ba sa kabila ng napakalaki ng sahod dito, almost 80 patas, ang pwede mong kitain sa loob lamang ng isang buwan, kahit wala kang overtime, basic po yun, kaya mong kumita ng 80,000 na pataas sa sahod na minimum wage ng government nila rito na binibigay sa mga foreign workers na kagaya namin. Pero subalit sa kabila nun, ba't marami rin tayong nababalitaan na maraming hindi nagtatagumpay sa buhay, marami yung mga hindi talaga naabot yung mga pangarap nila despite sa napakalaking sahod. Unlike sa mga ibang bansa like Middle East, like Taiwan, Dubai, Hong Kong, Japan, pwera na lang sa mga ibang kampanya o Singapore, idagdag mo na talaga naman napag-iiwanan sa usaping sahod dahil napakataas na sahod dito sa South Korea. Di ko naman po minamalit yung mga ibang bansa. Depende na yan kung ano yung posisyon nyo o trabaho natin na meron kayo dyan. Pero dito sa South Korea, once na pag-apak mo kasi rito, although matagal ka na taon na yung itinagal mo rito sa South Korea at sa mga baguhan na aapak dito sa South Korea na mag-start pa lang sa isang araw, ganun na po kagad yung magiging umpisa ng sweldo po nila. Talaga naman na sasabay po sila sa mga naabutan nila na napakatagal. Kaya naman isa yan sa mga factor na napakaganda at nagugustuhan ng mga kababayan natin kung bakit naiengganyo sila na mag-apply at pumunta po dito sa South Korea. So yan po yung pag-uusapan natin at mag-share po ako sa inyo ng tunay at real talk. Dahil alam ko marami sa inyo gusto ng real talk, totoong kwento. So panoorin mo to, baka isa ito sa mga videos na para sa'yo. So umpisahan na natin. So guys, ito yung napansin ko dito sa mga baguhan na bagong dating dito. Kaya nasabi ko kanina dun sa umpisa ng videos ko, bakit marami rin mga hindi nagtatagumpay sa kabila ng ang ganda ng offer ng Korea, yung gobyerno nila. Pwede kang magtagal dito hanggang 10 years. So may chance ka pa upang magtagal kung gusto mo pa para makapag-avail ka ulit ng another years na i-stay mo rito. Pwede kang ma-E7 visa. Pagkatapos ng E9 mo, pwede kang mag-change kung qualified ka at qualified yung company mo na makapag-E7 visa sa kanilang company. I mean yung boss mo. So pwede kang magtagal dito hanggang gusto mo until retirement. 'Di ba? Napakaganda, plus benefits. 'Di ba? Malinis na after 5 years mo rito, kung nagtagal ka umabot sa ganun na taon ng inilagi mo sa company na to o sa company nyo, pwede kang mag-uwi ng humigit o kumulang ng 1,000,000 pesos na hindi ka nag-iipon. Talagang benefits lamang po yun. Hindi ba napakaganda? Pero subalit dami rin ng mga kababayan natin na hindi masyadong umuuwi ng yung tagumpay na inaasam, yung inaakala nila, yung ini-expect nila, yung gusto nilang maging, 'di ba? Yung maraming umuuwi talagang hindi natatapos yung kontrata, may mga umuwi nagkasakit, dito lumabas yung mga sintomas. So sad to say, ipinadala sa Pilipinas. So meron naman hindi nakayanan yung homesick, nauwi rin sa Pilipinas. Meron din naman nagka-problema sa family, although yung asawa niyang babae o yung ikaw na lalaki nagpunta rito, nagkaroon ng conflict o masyadong naging komplikado yung status ng relationship niyo hanggang nauwi sa problema, bangayan at na-stress at napauwi sa Pilipinas. Ang dami pong samot-saring kwento na naririnig dito sa South Korea, hindi lamang po puro magaganda. So kaya nga inihikayat ko maraming mga vlogger dito na puro magagandang pinapakita. So china-challenge ko rin sila, sinasabihan ko rin sila na ipakita rin nila yung alam ko mas kung madami yung magagandang bagay, higit na mas marami rin yung mga pangit na negative na nangyayari dito sa South Korea. Yun po yung pinaka-importante na dapat natin ipinapakita, ibinabahagi upang maging mulat, upang maging aware po yung mga kababayan natin na pupunta rito para pagdating nila rito, alam na nila kung ano yung magiging status ng katayuan nila. Hindi yung nag-expect sila sa matataas na expectation pagdating nila rito. Kasi isa yan sa nakakapagbababa ng mga ano natin yung parang expectation sa atin ng mga ibang lahi rito, especially yung mga Koreano. Sa larangan ng pagtatrabaho, iba talaga gumalaw, iba talaga magtrabaho ang Pilipino. Yan ang pinagmamalaki natin
Kaya kahit saan man sulok ng mundo may mga Pilipino kasi the best ang mga Pinoy, masipag, maaasahan at mapapagkatiwalaan. So ngayon guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, real talk. Maraming mga kababayan natin dito na bagong dating na napansin ko. Ito magpakatotoo na po tayo, no guys. Huwag na po tayo, matatanda na po tayo, alam na po natin yung kaliwat, kanan, alam na natin yung mali at tama. So guys, may mga kababayan natin dito, hindi lang iilan, napakadami. Iba yung naging mindset nila, iba yung naging pagtingin nila nung nag-a-apply pa lang sa South Korea. Hanggang sa dumating yung puntong makapag-Korea na sila, makapagtrabaho na sila. Maraming pumunta rito ngayon na napapansin ko puro mga binata. Mas madami yata yung mga binata kaysa sa may mga di pamilya na, may mga asawa na. Gawa ng talagang minsan hinahard ng employer kasi yung mga bata yung talaga namang hindi pa ganun katanda, yung mga nasa above 32, ganyan pataas. Hindi po yung tataas sa mga 35, ganun, bibihira lang. May mga bagong kasama nga kami dito, 29 years old pa lang. So, eto guys kung bakit ko nasabing sa kabila ng mga bagay na nakikita nating maganda dito sa South Korea, marami pa rin mga kababayan natin na hindi natutupad o hindi talaga sinuswerte, hindi nagtatagumpay sa buhay dahil sa maling desisyon na ginagawa nila sa buhay. Kaya naman masasabi ko guys, napaka-importante ng childhood natin. Lahat tayo sanay sa kahirapan, lahat tayo dumaan sa samot-saring laban, hamon, challenge sa buhay, lalong-lalo na yung mga magulang natin. Mahirap man yung pinagdaanan natin, salat man tayo lahat sa buhay. Pero ito lang yung napansin ko, kahit na mahirap yung naging sitwasyon natin, magkakaiba tayo ng pagpapalaki o magkaiba tayo pinalaki ng mga magulang natin. May mga magulang na hands-on sa mga anak, kahit na naghihirap sila, isang kahig isang tuka, never nilang ipinaparanas sa mga anak nila yung hirap. Hindi nila pinagtatrabaho ng mabigat, talagang parang ini-spoiled sila. Hindi lang kasi yung salitang spoiled, hindi lang yan para sa mga mayayaman. Yan po base lamang po sa opinion ko ha. Hindi po tayo professional, disclaimer lamang po. Ito po yung sariling observation ko and based on my opinion lamang po. Ano po? So, yung mga haters ko dyan, yung mga bashers ko dyan, welcome po kayo dito. Nililinaw lang natin. So, yun ang masasabi ko. Kasi guys, dalawang klase yung tao Alam mo, gumalaw yung isang tao talagang sanay sa hirap. Yung salitang hirap, hindi yung hirap lamang sa physical na katawan, yung nakakaramdam ka ng sakit ng likod, ngalay ng kamay, sakit sa ulo. Yung hirap, yung galing din sa mismo kaloob-looban ng puso mo, yung utak at puso mo. Yung salitang hirap na pinagdaanan mo, yung mga experience, yung mga sitwasyon na useless, parang useless ka, helpless ka, walang makakatulong sa'yo. Yun yung sinasabi ko na talaga ng mga magkaibang galaw. Kasi dito guys, pagdating mo sa South Korea, marami yung mga kababayan natin, never nilang naabutan, never nilang nakita. Kahit makita man lang, mapanood man lang, at lalong-lalo ng maranasan kung anong klase ang trabaho rito. More on po, puro first timer kagaya ko na naabutan nila rito. Kaya ang nangyayari, yung unang araw, yung unang week, second week, third week, nagiging okay pa. Yung umabot na yung 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, doon na pumapasok yung mga problema. Doon na pumapasok yung mga reason, yung samot sa unlimited na dahilan, unlimited na sakit ng katawan, unlimited ng pagod. Although yung mga naabutan nila ron, nagtagal na sila ng mga ilang taon, alam na nila kung ano yung sitwasyon doon, pero may mga bagong dating na sinasabi, ang hirap ng trabaho, kesyo ganito, ganito. Di ba? Yung mga naabutan nila, kahit na hindi nagsasalita, yung marinig lamang yung words na yun, parang parang iba na ang dating sa kanila. Parang hindi lang nagsasalita, parang sinasabi nila na dinanas din namin yan, pero nagtagal kami, nandito kami. So kaya yun ang sinasabi ko sa inyo na magkakapareho man tayo ng pinagdaanan sa buhay, pero magkakaiba tayo ng pagpapalaki ng mga magulang natin. Kaya napaka-importante ng childhood natin. Diyan mo makikita yung taong mabilis umasenso, diyan mo makikita yung kahabahan ng pasensya ng isang aplikante, ng isang empleyado. Di ba? Tama mali, nagagets nyo ba yung sinasabi ko? Kaya yan ang masasabi ko guys. Marami sa atin ang gustong umasenso. Sino ba namang hindi? Magtagumpay sa buhay. Pero hindi lahat ng mga kababayan natin, hindi lahat ng tao gustong maranasan, makaalis o malagpasan yung problema na nasa harap. Pilit silang gumagawa ng paraan para takasan, para lagpasan, para mag-shortcut, para hindi nila pagdaanan yun. Which is walang ganon. Diba? Yan ang nakikita ko, maraming problema kung bakit maraming nagpaparelease, maraming hindi natatapos yung kontrata,
3 years lang, yung iba hindi natapos yung 3 years, hindi na bumalik, nag-exam ulit at nakipagsapalaran, nag-apply ulit papunta rito, which is iilan lamang po yung nagtatagumpay kapag ganun yung landas na tinahak na pinili po ninyo. So yan po yung isa sa dahilan kung bakit maraming hindi nagtatagumpay despite sa napakalaki ng sahod. Lagi ko po sinasabi, hindi magbibigay, hindi magpapasahod ang South Korea na ganun kalaki for nothing. Kaya expect the worst, lagi niyo pong iisipin yan. Marami sa atin dito na akala nila ganun kadali lamang po. Marahil sa mga napapanood nila, like sa exam, for example, isa na ako doon. So guys, sa mga mag-e-exam, marami kayong napapanood na vlogger, sinasabi nila, 100% ito yung lalabas sa exam. Ito yung technique na kailangan mo, 100% papasa ka. Ito yung gawin mo, 100% makakapasa ka sa pagsusulit. Ganito yung gawin mo, wag mong gawin. Marami tayong tinutularan, ina-idol, marami tayong pinapanood, which is wala pong mali doon. So, ito lang ang masasabi ko guys. Despite sa mga napapanood nyo pong yun, kailangan nyo pong gumawa ng diskarte para sa sarili po ninyo. Tandaan po ninyo yan. Magkaiba ang naging kapalaran nila sa kapalaran mo. Marahil ganun nga yung exam pero may pagbabago. Hindi magiging kapareho nun. Tapos kapag sa bandang huli, 'di ba, doon papasok yung blame na words, yung paninisi, sinisisi yung iba sa mga napanood nila kasi ganito daw yan, ganito akala na, 'di ba? So napaka unreasonable yung ng mga bagay na yon. Parang napaka immature mo kapag ganun ang ginawa mo. Kung gusto niyo makapasa, kung gusto niyo makausad sa next tawag dito, sa next level ng proseso na ginagawa ninyo patungo o papunta rito sa South Korea, ito yung gawin nyo. Mag-aral kayo, mag-focus kayo. Base yan sa kapasidad ng mga nalalaman ninyo kasi maraming mga distraction sa buhay natin. Di ba? Kung nag-aaral ka, nag-schooling ka, nag-self-study ka, mag-focus ka 100%. I-motivate mo yung sarili mo. Huwag kang umasa sa iba. Kumuha ka ng guide, kumuha ka ng technique para maging instruction mo, para maging daan yon, maging tulay para madali mo makuha. Pero wag na wag mong gagayahin yung ginawa nila. Kung naging applicable sa kanila, magkaiba kayo ng karanasan, hindi magiging pareho. Walang parehong-pareho ang naging karanasan sa buhay natin. May mga pagkakaiba yan. Sabi ko nga lagi, be the best version of yourself, di ba? At the end of the day, ikaw ang magdi-decide, ikaw ang magdi-decision para sa sarili mo. Kung bumagsak ka man, hindi siya ang magsasuffer, ikaw. Lagi mong tatandaan yan. Ngayon, itong gawin mo, mag-aral ka, yung mga nalalaman mo, yung mga akala mong tama, gawin mo. Huwag kang tawag dito, mawalan ng tiwala sa sarili mo. Kung nakaya ng iba, kaya mo. Ang pagtupad sa mga pangarap, nagsisimula yan sa pagpapasensya, sa bulol talaga, sa haba ng pasensya. Dahil the more na pasensyoso ka, the more na matiising ka, matyaga ka, mas tumataas ang percentage mo na makapunta rito sa South Korea. Hindi nyo ba napapansin? Marami ang ayaw dumaan sa mga samot-saring pagsubok. Alam niyo yung mga pagsubok, diyan nakabase kung gaano katayog ang magiging pagtaas natin o pag-angat natin o yung tagumpay na tinatawag natin sa buhay. The way na mas malaki yung obligasyon, responsible na nakapatong sa balikat natin, kapag nalampasan mo yun, ganun din kalaki ang magiging pagbabago ng buhay natin. Yung mga problema dumadaan sa buhay natin, hindi yan kusang dumarating. Hindi yan kusa na lang biglang babagsak sa harap natin. Walang sino man na nagbigay ng problema sa atin. Kayo o tayo ang gumagawa ng mga problema natin. Hindi ba? Ito para mas malinaw sa inyo. Hindi ba yung mga taong walang plano sa buhay, di ba? Yung gusto nila tambay. Yan mga yan, walang problema yan. Magkakaproblema lang yan, iisipin nila paano sila kakain. Paano nila mairaraos yung tanghalian, apunan, tsaka almusal. Yun lamang ang iniisip nila, barkada, gala, inom. So di ba napakalit lang ng problema nila? Pero tingnan nyo naman ang katayuan ng buhay nila, walang pagbabago. Paulit-ulit, ilang tao na ang nilampasan o ilang tao na ang lumampas sa kanila, yung napag-iwanan na sila, ganun pa rin, di ba? Pero yung taong mataas ang pangarap, di ba? Gusto natin lahat matayog, makabili tayo ng bahay, makabili tayo ng sasakyan, magandang buhay, magandang future sa inaharap para sa mga anak natin. Subalit napakalaki ng nakaharang sa harap natin. Yung obstacles, ang tawag dito, yung rejection, failure, struggle, nandyan na yan. Di ba? Nandyan na yan. Mas madami yung kailangan natin harapin kaysa sa mga taong tambay lamang. So tayo ang gumawa, tayo ang nagbigay ng obstacle na nasa harap natin, hindi ang kusang dumating. Kasi sa tayog ng pangarap natin, kailangan natin malampasan yon. Automatic na yon. So ang gawin mo ngayon, pag nalampasan mo yon, yun ang challenge para sa'yo. Parang pag-exam lang yan.
sa tayog ng gusto mong marating sa buhay mo, gusto mong makapunta rito, gusto mong mabago ang buhay mo para mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya mo. Ang tanong, kaya mo bang lagpasan yung mga samot-saring pagsubok na walang pag-aalinlangan, na walang pagrereklamo, na walang tawag dito, walang sukuan, at saka walang mahirap sa taong may pangarap, at saka yung tawag dito, willing kang i-risk lahat, willing kang sumuga sa anumang aspeto ng buhay na meron ka ngayon na ginagalawan. Ang buhay, it's all about risk. Lahat ng bagay na ginagawa natin, may risk yan, di ba? Magnenegosyo ka, may risk yan, di ba? Magtatrabaho ka, kakain ka, bibiyahe ka, di mo alam, may aksidente, di natin, di ba? Sino nakakaalam? Lahat, di ba? Kumakain ka, nanonood ka, natutulog ka, baka hindi ka na mag-isa. Lahat may risk yan, di ba? Kaya nga, yan ang sinasabi ko sa inyo guys, na nagtataka ako, lahat gustong umasenso, pero hindi lahat kayang malampasan yung hirap. Hindi ko mo, tawag dito, hindi ko mo nag-a-apply ka sa South Korea, nakapasa ka ng exam, yun na yun. Okay na yun. Makakaasa ka na 100% automatic magbabago na yung buhay mo. So, hindi po gano'n. Pagdating nyo rito, dito pa lang po mag-uumpisa ang tunay na mundo, tunay na reality. Dito pa lang mag-uumpisa yung kasaysayan, yung journey mo dito sa South Korea ng buhay mo. Yang mga gagagawa mo rito sa araw-araw, yan ang magiging reflection, yan yung magiging kinalabasan ng mga bagay na ginugusto mong gawin sa buhay mo. Kung nagrereklamo ka, tanggi ka ng tanggi ng overtime, iniiwasan mo yung mga mabibigat na trabaho, wala kang tiyaga, tamad ka, walang mangyayari sa'yo kahit pa nakapasa ka ng exam at nandito ka. Talagang pipiliin mo magpa-release. Yung kada Sabado, Linggo, umaalis ka, pumunta ng barkada, sinasabi mo, para naman mag-unwind, para mawala yung pagod ng trabaho. Pero hindi mo namamalayan, napapagastos ka. Instead na nag-o-overtime ka kasama ng mga kasama mo, sinasayang mo yung oras mo rito. Kaya nga sa mga kasamaan nyo dyan na nakita nyo o nakamulatan na ninyo yung mga ginagawa nila sa ilang mahabang panahon, taon na panamahagi nila rito, 'di ba, nakaka-influence din yung kasi sa mga bagong dating. Kaya maswerte yung mga bago, kaya sinasabi ko nga dito sa kasama ko, maswerte siya ako na kasama niya. Ako lagi ko siyang pinapayuhan, mag-ipon ka. Kung isa siya sa mga nagsasabing napakahirap daw ng trabaho. Kaya naman nasasabi ko yung gano'n. Maraming kabatch niya na gano'n yung naging sitwasyon. So, mabigat, hindi tumama ng company. Lahat naman gano'n, 'di ba? Pero nung una kasi sinasabi nila napakaganda ng company nila. Kaya sabi ko, hindi mo malalaman 'yan kung hindi ka magtatagal. 'Di ba? Bukod sa pakikisama sa mga katrabaho, number one factor 'yan, kailangan mong mag-adjust. Isa 'yan sa mga magiging harapin mo rito yung pakikisama. Kasi dalawang pakikisama mo, yung ibang lahi at saka yung mga Koreano. Napakahirap mag-adjust. Yan ang first stage na kailangan mo malampasan. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magreklamo dahil hindi pa tayo mayaman, hindi pa tayo stable, hindi pa tayo matagumpay sa buhay. Pwede kang mapagod pero huwag kang susuko, 'di ba? Kung nahihirapan ka, magpahinga ka, matulog ka, para kang nag-charge lang o parang ni-refresh ang computer, kinabukasan okay ka na, 'di ba? Huwag kang masyadong magpakasagad sa overtime sa trabaho kung hindi mo na kaya. Lagi mong tatandaan, huwag mo laging iisipin yung kikitain mo na malaki. Kung yung katawan mo naman talagang drain na, kumbaga sa battery, dead bat ka na. So, kailangan mo mag-refresh, kailangan mo matulog, kailangan mo magpahinga. Dahil ang katawan na malusog, ang katawan na malakas, kaya mo magtrabaho ng mahabang oras kasi malakas ang katawan mo. Meaning, makaka kita o kikita ka ng malaking pera kapag yung katawan natin malakas. Wala tayong nararamdaman. Instead of pinipilit mo, hindi mo na kaya para kumita, iniisip mo, baka magbilang ka lang ng ilang taon, naku po, ospital na ang aabutin mo. O di kaya naman mas malungkot, yung karton na paglalagyan mo, yun yung nag-aabang sa'yo. So, pangit naman po yun. Maraming nababangungot dito, gawa ng napakahirap ng trabaho, pagod na pagod, itutulog na lang nila, hindi na nagigising. Marami pong ganun na senaryo ang nangyayari rito. Kaya awareness po sa mga EPS na papunta po rito. I-prepare nyo po yung sarili po ninyo sa mga bagay na mahirap na aabutin nyo. Huwag nyo munang isipin yung mga magagandang bagay na pinaplano ninyo sa buhay. Dahil yan magiging makatotohanan lamang yon, base yan kung ano po yung ibinibigay nyo o ano yung ginagawa nyo sa pang-araw-araw na buhay ninyo pag nandito na kayo sa South Korea. Hindi po yan automatic babagsak sa harapan po ninyo and then instant dadating o makukuha niyo yung mga bagay na gusto niyo. Pagtatrabahuhan po ninyo yan, walang libre sa buhay, walang madali sa buhay. Ano bang madali sa buhay? Di ba? Wala. Lahat may risk, lahat parang may negativity.
'di ba? Hindi puro masasaya, hindi puro positive, 'di ba? So sana naintindihan niyo kung ano yung sinasabi ko sa inyo, guys. Dahil talagang hindi biro. Alam ko sa inyo lahat gustong umasenso, lahat deserving eh. Samot-saring kwento ng kahirapan ng buhay, may mga medical issues na nakikipagsapalaran, nakikipaglaban para lamang makapag-pursue, para lamang makatuloy, humihingi ng advice kagaya last video ko na in-upload ko, sorry, mayroon siyang issue sa kanyang katawan na tawag dito medyo personal 'yon. So kailangan talaga niya maggamot. Humihingi siya ng advice. So 'yun yung mga tao talaga na willing pero natatakot baka lalo lumala. So kailangan nila ng guidance, kailangan nila ng gabay na makakapagpayo sa kanila kung ano yung tamang gawin nila. So at the end of the day sila naman ang magde-decide. So tinitimbang nila kung alin dun yung pakikinggan nila. So guys, alam niyo 'yun, napakarami talagang deserving na makapunta po rito. Sana ako yung tignan nyo, panoorin yung mga mag-back watch kayo sa mga videos ko. Ang dami kong videos. Ako yung hindi sa pagmamayabang, not to brag, but to inspired. No? Ako yung perpektong halimbawa na kapag inaabot mo yung mga pangarap mo, kailangan mo tawag dito, maraming taong hihila sa iyo sa baba, nabubulol talaga. Ako yung perpektong halimbawa na kapag binabaybay mo yung mga pangarap mo, maraming tao sa iyo hihila pababa, negativity. Alam mo naman, 'di ba? Sabi nga nila, utak talang ka ng Pilipino, ayaw tayong umangat sa buhay. Kasama yan, parte yan sa buhay na maabutan natin, hindi natin yan maiiwasan. Ang problema, normal lang yan. Wala naman taong walang problema. Ang hirap, ganun talaga. Sa umpisa lang yan. Sa umpisa lang yan, kaya abang bata ka, malakas ka, andito ka, ang opportunity na meron ka. Ito na lang isipin mo, kung nahihirapan ka man sa trabaho mo ngayon, hindi mo kaya, pilitin mo, kayanin mo. Dahil bakit? Maraming mga tao sa Pilipinas na pinapangarap ang trabaho mo ngayon. So, yun na lang isipin mo. Minsan ka na rin nanggaling doon. So, ngayon nandito ka na, medyo kahit papaano nakakaangat ka na sa kanila. So, i-grab mo na. So, do it, di ba? Sabi ko nga sa kanta ng mga sino bang kumanta yung Let It Be. Let it be, let it be. Di ba? Napakanta na si Kabulol kahit sintonado. Gawin lang natin yung araw. Kung anong ibibigay sa atin ng panahon, ng araw, gawin natin yan. Kung halimbawa may problema ka, lilipas din yan. Basta't magpatuloy ka, gawin mo yung trabaho mo, do your job, do your things, wag mo pakialaman yung iba. Magtrabaho ka lang dahil ang punta natin dito, number one is priority, is work. Hindi magparami ng kaibigan, hindi mag-enjoy, kung hindi work, mag-ipon, uwi ng Pilipinas. Dito, maging malungkot yung buhay mo, aminado ako dun, boring. Tama yon. Hindi mo ba kayang i-sacrifice 3 to 5 years or 10 years na ganun yung magiging karanasan mo, hindi naman talagang boring na boring. May choice ka naman pag may mga holiday na gumala, 'di ba? Pero kung nakakaramdam ka ng kalungkutan, i-suffer mo 'yun, 'di ba? Okay lang dito na ganyan ang buhay natin kung pag-uwi mo naman sa Pilipinas. Doon mo naman ibubuhos yung mga naipon mo, yung mga pera mo, kasama ng pamilya mo na nag-e-enjoy. Hindi yung nag-e-enjoy ka dito mag-isa, yung Pilipinas, yung mga pamilya mo sa Pilipinas nga. Tapos sinasabi mo mahina yung company, wala kang malaking sinasahod, pero nakikita nila kada post mo gumagala ka, nagkikipag-inuman, bili doon, bili dito. Tapos yung pamilya mo nakatunga nga naghihintay, sasabihin mo nga sila, wala silang pang tsotso, di ba? So mas maganda na yung naghihirap ka rito, pinapakita mo masagana naman sila sa Pilipinas, di ba? Aanhin mo yung saya na nararanasan mo rito kung isa mo lang. Di ba mas masaya kung kasama yung pamilya mo, kumakain kayo sa labas, doon mo ibuhos yung gusto mong gawin dito na hindi mo nagawa dito. Ibuhos mo sa pamilya mo pag uwi mo ng Pilipinas. So para tayong, sabihin na natin, para tayong nasa bilangguan dito. Mabigat yung trabaho pero kumikita ka naman ng malaki. Hindi man literal na talaga nasa kulungan ka, malaya. Pero yung the way na nagiging buhay natin, di ba? Kayang tulog, trabaho, kayang tulog, trabaho. Paulit-ulit nakakasawa na, aminado ako minsan. Sino ba naman ang hindi, di ba? Pero yun nga, isinasa isip ko na darating din yung araw, matatapos yung sentensya natin dito, uwi na tayo sa Pilipinas, di ba? Okay lang nung maghirap ka rito, pag uwi mo sa Pilipinas, doon ka naman magiging maluwan. Kagaya ko, from nothing to something. Lumaki akong walang father figure na naabutan, yung mother ko busy, lola lang na nagpalaki sa akin. Pero yung mindset ko, iniba ko. Ayoko maabutan, maranasan ng pamilya ko yung naranasan ko. Kaya napaka-importante ng childhood, bata pa lang yung mga anak ko, pinapakita namin kung ano yung naging buhay ko para nasa ganun alam nila. So, bike, bisikleta man lang, hindi ako makabili noon. Yung bahay ko noon talagang asin, walang buhos, kodrado lang na patong-patong na aloe blocks, yung bakal noon 9mm lang yata, yung yero butas-butas. Yung banyo namin noon, saktong kalahati lang tao yung asintada, tapos wala siyang bowl, butas lang, noon sa Poso Negro. Kumbaga pag nagpupo ka, diretso na. Doon kami nag-start ng misis ko.
Ang hirap ng buhay nun. Naghihiram ka ng bisikleta kahit nandyan yung bike, sasabihin nila sira. Alam mo yun, yung mga rejection, yung mga talagang masasakit na pagpapahiya ng mga tao, ang daming sasabihin. Kung may kailangan ka, nanghihiram ka, ang daming sasabihin. Hindi mo pa nasasabi yung gusto mong sabihin. Wala, di ba? O kaya ang dami mong paliwanag, ang dami nilang tinanong, kulang na lang, parang isa na silang tawag dito, yung nasa radyo na nag-i-interview sa'yo. Ang ending nun, hindi rin ka rin nila papahiramin, inalungkat lang, nakimarites lang sa buhay mo, di ba? Ang sakit nun, madaming ganun, I'm sure. So sana maging daan nito, yung mga sinasabi ko, binabahagi ko po sa inyo. Sana kahit papaano may napupulot kayo. Pasensya na sa mga hindi nagugustuhan yung mga content ko, para lamang to sa mga kagaya ko talaga na gustong manalo o maipanalo yung pangarap nila. Huwag niyo sukuan. Taya lang ng taya, dadating yung time na tatama rin tayo, mananalo rin tayo. Sa buhay, kailangan mo muna talagang tumaya ng ilang beses bago ka manalo. Parang ganun lang po. Kung kilala niyo si Kong TV, ilang videos ang ginawa niya na libre, walang bayad. Puyat, kuryente, effort, tsaka time niya, ginugol niya doon. Libre, wala siyang kinita for how many years. Nagbunga ngayon, tingnan yung buhay niya ngayon. Parang ganun lang din. Minsan kailangan mong tumaya, kailangan mong mag-invest, kailangan mong dumaan sa pagsubok. Huwag kang matakot sa malaking responsibilidad sa buhay, lalong-lalo na sa pagtahak sa mga landas na gusto nating mapuntahan tungo sa pangarap natin. The way na mas malaki ang mga bagay na kinakaharap natin, pag nalampasan mo yan, ganun din kalaki yung magiging pagbabago ng buhay nyo. Lagi nyong piliin yung ganun. Pag nagdadaan ka, pag nakakaranas ka ng hirap, talagang lungkot, nawawala ng pag-asa, hopeless, pero nagpapatuloy ka pa rin na gawin yung mga bagay na ganon, ibig sabihin lang yun, nasa tama ang ginagawa mo. Tuloy mo lang yan, kaibigan, kapatid. Dadating ang araw, maniniwala ka. Tatayo ka na lang sa mga bagay na naipundar mo at sisigaw ka na, "Salamat Lord, hindi niyo ako pinabayaan at nakaya ko." Yun ang tunay, priceless na tagumpay. Hindi yung mga bunga na nakikita mo, kung hindi yung nilampasan mong pagsubok na hindi kayang gawin ng iba. Lahat kayang sabihin na kaya kong bilhin, kaya kong makakuha yan, pero hindi lahat kayang daanan yung pinagdaanan mo. Kaya hanggang ngayon, ando doon pa rin sila. Kahit nilampasan kanila noon, dali-dali mo rin silang nalampasan ng milya-milya. At ngayon, ikaw naman yung tumatanaw, o ikaw naman ngayon ang tumitingin sa kanila. Kailangan mo pang tumingin sa likod para makita sila. Ang ibig ko sabihin, talagang napakalayo na ng agwat ng narating mo sa narating nila. Sila pinili nila yung madaling paraan, yung easy way, samantalang ikaw nang pinili mo yung hirap na tamang landas, tamang daan tungo sa mga pangarap mo hanggang makamit mo. So, ganun po yung buhay. Ano ho, huwag kayong sumuko, huwag kayong magreklamo kung nahihirapan man kayo sa mga bagay na ginagawa nyo. Isa yung test, isa yung pagsubok sa inyo, papunta sa pangarap nyo. Kung ganun, yun pa lang, bulol. Kung andyan ka pa lang, sumusuko ka na, nagrereklamo ka na, what more kung nandito ka na, di ba? Kaya isa yung test, parang sinusubukan kayo ng kapalaran kung kaya nyo ba o hindi. So laban lang ng laban sa buhay, medyo napahaba na yung videos ko guys. Shoutout po sa lahat ng mga nagtitiwala, naniniwala, nakikinig, nag-aabang sa mga videos ko. Isa na naman pong Buhay Abroad episode vlog ang nagawa ni Kabulol. Maraming salamat guys ha. Dito ko natatapusin to. Wala nang cut to, wala nang edit. Diretso ko na yung videos ko upang mai-upload ko ng mabuti at mabilis para mapanood po ninyo. Maraming salamat. Ito po muli si Christoph TV channel, Buhay Abroad ko dito sa South Korea. Pasensya na sa mga panahon hindi tayo nakagawa ng videos. Lagi yung pong tatandaan yan. Bulol talaga. So guys, salamat po sa ilang minuto na pagsama sa akin. So hanggang dito na lang yung kwento ko. Kita-kita tayo muli sa susunod na video guys. Annyeonghaseyo.